Mamamatay na ang batang babae nang may 3 tao ang pumasok sa gilid ng hospital. Hinugot nila ang karayom mula sa batang babae pagkatapos ay inilagay siya sa isang wheelchair. Dumating ang isa pang babae at nagpanggap na isang maliit na bata nakahiga sa kama ng hospital. Kasabay nito, ang isang tao sa nursing station ay biglang hinimatay. Ang nurse ay sumagot upang suriin. Sa oras na ito, ang maliit na batang babae ay malapit na mamamatay. Sinamantala ang pagkakataon, lumabas ang nagtutulak ng kariton ay ang kapatid ng batang babae. Ang iba pang mga taong tumulong ay ang mga taong ililigtas ang dalaga. Nais nilang lahat na tulungan siyang matupad ang kanyang hiling. Ang kanyang huling hiling, dalhin siya sa lawa bago siya mamatay. Pero ayaw ng mga magulang na pahirapan ang kanilang anak. Gusto lang nilang mamamatay ito ng matiwasay sa hospital. Si Lolo ang unang kumilos. Pagkatapos nito, ang grupo ng mga tao ay nagtulungan at sa wakas ay nailabas si Sarah sa hospital. Pagkasakay ng kanyang kapatid sa kotse ay agad nitong pinaalam sa mga kasamahan sa hospital. Tumigil ang lahat sa pagpapanggap at agad tumakbo palabas ng hospital. Matapos ihintayin makapasok ang mga magulang sa silid ng hospital, nadiskubre nila na wala na ang kanilang anak na babae at agad itong hinabol pagkaalis ng dalaga. Nang makita ng isang reporter, agad itong nagpaalam sa mga kasamahan. Hindi pinansin ng lahat ang malakas na ulan at sinundan ang sasakyan ni Sarah. Nakita nila ang isang sasakyan ng pulis na mabilis ang takbo at sumunod din. Pero ayaw tumigil ni Kuya. Wala sila kasing masyadong oras ang nakabatang kapatid na makita ni Lolo at ang pari sa likod ang sasakyan ng mga pulis na naging sanhi ng pagkalito ng 2 pulis na nakatakas lang sa pulis ang magkapatid sa unahan. Pagkasalubong namin ang isang lalaking tuod na puno na nakaharang sa daanan. Nag-alala ang magkapatid at hindi alam ang gagawin. Sa sandaling ito, lumapit ang may-ari ng itim na aso. May maliit daw na daan patungo sa baybayin ng lawa. Pagkatapos ay binuhat niya si Sarah at nagsimula dahil minsang nailigtas ang kanyang itim na aso. Sa pagkakataong ito, dumating siya upang suklian ang kabutihan. Umakyat ang ilang tao sa bundok at dahan-dahan lumapit ang sasakyan sa likuran nila. Pagkatapos ng paliwanag ang lolo sa pulis, malapit na mamatay ang kanyang apo. Gusto kong matupad ang kanyang hiling. Tapos maintindihan ng mga pulis, ayaw nilang gawing big deal ito, kaya hinayaan nila si Lolo, ngunit mas maraming tao ang kanilang nakita patuloy na umakyat sa bundok. Making them say, ang mga tao sa bayang ito ay lahat nababaliw. Binuhat ang kapatid. Pagkatapos nagsama-sama ang mga magulang ng batang babae nang makarating sila sa tuktok. Natuklasan nila ang isang mapanganib na lobo na nakaabang at nakatingin sa kanilang tatlo. Sa oras na ito, biglang dumating ang itim na aso upang iligtas ang may-ari at agad na umalis ang mapanganib na lobo. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa pampang. Itilapag nila ang batang babae sa lupa at nagsimulang manalangin. Sa oras na ito ay lahat ng mga tao ay dumating at tinakpan ng ina ang kanyang anak na babae ng isang Amerikana. Nang makitang unti-unting pumipikit ang mata ng kanyang anak, hindi niya maiwasan sisihin ang kanyang lolo sa kanyang ginawa. Sa sandaling iyon, sumibol ang isang sinag liwanag. Ang bigla ang kumislap, isang liwanag ang nagpakita sa kanila sa gitna ng lawa. Umalis ang kaluluwa ng batang babae sa kanyang katawan at pumunta sa liwanag. At mula sa liwanag ay lumabas ang isang lalaki at magkahawak kamay sila ng batang babae at naglakad papunta sa sinag ng liwanag. Sa malakas ay nagpakita ang Diyos at humarap sa lahat. Ay magalang at yumuko sa lupa ang mga tao dahil nakikita nila ang Diyos. Nakikita nila ang kaharian ng Diyos. Pagkatapos ang liwanag ay dahan-dahan lumiit at naglaho. Binuhat ng ama ang katawan ng batang babae at bumaba ng bundok. Laking gulat ng mga pulis nang makita ang grupo ng mga tao na ito na lantad lamang sa ulan, pero ang kanilang mga suot na damit ay tuyo. Hindi nababasa. Magalang naglalakad ang mga tao papunta sa pintuan ng batang babae. Nagpasya ang doktor ng batang babae na makahiga sa kama. Patay, sabi ng pari. Napunta sa langit ang batang babae nang makitang nasasaktan ang kanyang lolo. Nakonsensya ang kanyang ina dahil sa kanyang sinabi. Naglabas ng larawan ang kanyang kapatid. Alam na pala ng batang babae na pupunta na siya sa langit at naniniwala ang ama na ito na ang huling larawan ng kanyang anak na babae. Biglang
pagpapakita sa kanyang kapatid at isa pang litrato. At ito ang huling larawan, ang kaarawan ng pagpapahiwatig na babalik ang batang babae at nagpaalam sa Diyos. Umiyak at nagdasal ang lahat, babalik ang batang babae na si Sarah. At laking gulat nila, biglang huminga ang batang babae na hihiyawan ang lahat at biglang nagmulat ng mata ang batang babae na si Sarah. Sinabi niya sa kanyang ina na gusto niya itong alagaan kaya pinauwi siya ng Diyos. Tuwang-tuwa ang ina, niyakap at hinalikan nito ang kanyang anak na si Sarah. Nang makita ang eksenang ito, bumulong ang doktor. Wala na sa mga ito ang magpapaliwanag na patay na si Sarah. Sinabi sa kanya ng pare, maintindihan mo? Sa pagtatapos ng pelikula, lumabas si Sarah sa pinto. Nagulat ang mga tao sa labas at magalang silang lumuhod sa harap niya. Sinabihan ni Sarah na tumayo ang lahat. Pagkatapos nito, pinaliwanag niya, di niya kayang gamutin ang iba dati. Humingi ako ng tulong sa Diyos. Pinaniwala niya ang mga tao sa Diyos at manalangin. Maniwala ka man o hindi, ay hindi mahalaga, ngunit tandaan ang kasabihang ito. Kapag puno ka ng pananampalataya at pag-asa, yan ang simula ng himala.